Grabe talaga ang China. Alam niyo kung bakit? O, bagong taon, unang araw ng operasyon ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Kaagad-agad ay sinundan ng dalawang barko ng People's Liberation Army. Ibig sabihin ito ay nagpapakita ngayong bagong taon, 2024, hindi ho talaga magbabago at mukhang titindi pa ang mga pagsubok na mangyayari sa ating bansa dyan sa ating ipinaglalaban dahil under exclusive economic zone ng Pilipinas ang West Philippine Sea. Isipin mo yung tatlong mga barko ng Philippine Navy, okay, na umikot-ikot, nagpatrolya dyan sa West Philippine Sea kahapon. Ito, by the way, ito ay joint patrol ng mga barko ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Na yan naman po ay legal dahil merong agreement o kasunduan. Bahagi ito ng malalim na relasyon ng Amerika at ng Pilipinas, vice versa, kaya sila ay nandyan. Pero kaagad-agad ay minonitor, sinundan ang mga barko natin ng mga barko ng PLA o People's Liberation Army ng China. So, ibig sabihin nito, hindi na po Coast Guard to Coast Guard ang nangyayari. Barko na ng ating bansa at ng Amerika at ng China ang kumbaga sa ano ba natin papaliwanag yan, nagigirian, nagpapakiramdaman. Kung inyo makikita yung naglabas ang mga balita mula sa mga kasamahan ko sa media na kasama dun sa operation, nagraradyo yung ating mga Navy. Binibigyan ng warning o paalaala ang Chinese vessel na sila'y pumasok sa exclusive economic zone ng bansa. Pero walang reply. Dinedma talaga. Binaliwala yung radio message ng ating military kasi ang Navy ay military yan. Pero yun pong mga barko ng Amerika, hindi talaga ho dumikit sa mga barko natin. Malalayo kasi malawak ang West Philippine Sea. Monitor na mga warship ng Amerika ang galaw ng dalawang barko ng China na humahabol, sinusundan kung saan nagpupunta yung tatlong mga barko na pag-aari ng Philippine Navy. So, ibig sabihin, hindi na kailam ang Amerika pero minonitor nila, nakita nila yung sitwasyon. By the way, inuulit ko, ito po ay joint operation, combat, ano ba tawag dito? Yan, maritime operation between Philippines at ng Estados Unidos. So, ito yung unang galaw dahil bagong-bagong taon, kapapasok lang ang 2024. Nagpapatunay nga po na ito'y hindi lalamig, sa halip iinit pa ito at dapat lang naman panindigan ng Pilipinas, tayong mga Pilipino ang isyong ito. Pero kung inyong mapapansin, kahapon pa ng umaga nangyari yan. May nakita na ba kayo? May nabasa na ba kayo na nag-comment ng pagkundina o nagbahayag ng pagkundina ang mga tinatawag nating pro-China? Natural hindi. Baliwala sa kanila yan. Dito ho nakataya ang ating seguridad ng bansa, ari-arian, property ng ating bansa. Pero yung mga politiko o supporters nila na laging nakatutok na lang kung kailan sila uupo at gusto nang umupo kahit wala namang legal na pamamaraan at gusto nilang agawin sa ating administrasyon ni Pangulong Marcos ang poder ng kapangyarihan, wala tayong naririnig sa kanila. Nakapokus sila kung paano nila ibagsak si Pangulong Marcos, kung paano nila siraan ang mga Pilipinong sumusuporta sa ating administrasyon. Hindi ba? Karumal-dumal din ang kanilang ginagawa. Kung itinuturing nating karumal-dumal ang ginagawa nitong China laban sa ating mga sundalo at ating bansa, ganyan din po yung mga pro-China. Sa halip na sumuporta sa ginagawa ng Philippine government na itinataya ang buhay sa West Philippine Sea dahil atin ito ang kanilang pinagkakabalahan paano pabagsakin ng Marcos administration. So, di ba? Kayo na mismo, ano inyong masasabi dyan? Di ba masyado silang atat sa kapangyarihan? O baka naman, inuulit ko,
baka ito yung utos ng China sa kanila. Kasi sila, propagandista ng China. Sila ang nagkakalat ng disinformation laban sa kapwa Pilipino. Di ba? Nakita mo ang sama nila. Okay? Sila'y nakapokus paano sirain ang administrasyon na yun namang administrasyon ay tumataya, naninindigan para sa ating property, sa ating teritoryo na naaayon sa batas. So ang tanong ko nga iyan ba ang utos ng China, ang kanilang pinanser, na sirain ang administrasyong ito para pag naupo ang kaalyado ng China, maliligaya na ang araw nila? Makukuha na ang West Philippine Sea, not only West Philippine Sea, yung Philippine Rice na napakalawak, lahat ng dagat at islang katabi ng China, kukunin na sa atin kapag kakampi na nila ang magiging Pangulo ng Pilipinas. Yan ba ang misyon nila? So ano inyong masasabi? Kasi kung hindi ho masyadong personal at hindi sila atat na bumalik sa kapangyarihan at maghawak ng kapangyarihan, dapat kanilang kinukundina. Dapat sinasamahan tayo. Dapat sinasamahan ng gobyerno sa ating argumento at paninindigan laban sa China. At yung ating mga sundalo nandyan na. Hindi lang po Philippine Coast Guard. Nandyan na ang ating mga sundalo. Nandyan na ang Amerika, mga barko ng Amerika at ng ibang mga bansang kaalyado natin. Nandyan na sa paligid ng West Philippine Sea. Kailangan lang suporta ng mamamayan sa pamamagitan ng paninindigan at paghahayag, yung moral support. May mga nagko-comment, nagsasabi, puro tayo daldal, puro tayo, ano ba magagawa natin, trabaho ng sundalo yan. Aba, pag gaganyan nakatwira ng isang Pilipino, hindi mo pala alam ang iyong obligasyon. Alam mo, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, hindi lang natin obligasyon ay sumunod sa batas at saka magbayad ng buwis. Obligasyon din nating manindigan kung Pilipino ka. Ngayon, kung hindi mo abot ng intindi yun, hindi ko alam kung bakit. Baka napasok ka na ng doktrina ng People's Republic of China. Yun lang yun, di ba? So again, huwag tayong mananahimik. Huwag nating ibabaliwala ito. Naninindigan ng tuloy-tuloy ang ating pamahalaan, ang ating military. Suportahan natin ito. Okay? Again, ako po'y muling umaapila dun po sa mga pro-China na alam naman natin ang kailang galaw, basang-basa natin ang mga sinasabi, halatang-halata sila na pro-China dahil gustong-gusto na nilang iupo ang kailang grupo, ang kailang pinaniwalaan na posibleng pro-China rin. Kung ano man po ang dahilan kung bakit sila ganun, hindi natin alam. Pero delikado yan. Mawawala ang malaking bahagi ng ating bansa kapag ka pro-China ang maghahawak ng ating kapangyarihan. Tanong lang ito, yan ba ang dahilan kung bakit atat na kayo? Gustong-gusto na inyong mawala itong kasalukuyang administrasyon para pumalit na kayo? Para ipagtanggol nyo ang China? Para kampihan nyo ang China? Wow! Sabi nga ng Coast Guard, huwag nating kalimutan na sinabi ni Commodore J. Tariola, pagtatraidor yan sa bayan.